Isang nakakagimbal na revelasyon ang lumabas ngayong araw kaugnay ng di mo na yung malawakang dayaan sa nakaraang halalan. Ayon sa ulat ng isang independent watchdog groups, nadiskubre umano ang ilang ebidensya ng sistematikong manipulasyon sa resulta ng boto sa ilang rehiyon. Kabilang sa mga sangkot ay ilang kilalang politiko na umuning ginagamit ng makinarya at peking election returns upang manalo sa pwesto. Dahil dito agad na umani ng galit mula sa publiko ang tinangguri ang mga politiko matapos mabunyag ang kanilang balak na baluktutin ang boses ng bayan. Ayon sa Commission on Elections, iniimbestigahan na nila ang mga posibleng anomalya habang ilang teknikal na eksperto ang nagkumpirma na may mga kahina-hinalang pattern sa transmission ng boto mula sa mga apektadong lugar. Samantala na nanawagan ng ilang grupo ng mamamayan para sa malawakang audit at pagpapanagot sa mga nasa likod ng maanomalyang eleksyon. Giit nila panahon na upang wakasan ang kultura ng pandaraya at ibalik ang tiwala ng taong bayan sa demokratikong proseso. Patuloy namin tututukan ang mga susunod na hakbang ng mga otoridad sa laban kontra pandaraya at yun nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silat ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa Vice Mayor, ano ho ito, baka binoto din, kasi pagka binoto mo si Tatay Digong, automatic na yan, si Mayor Baste. Ang lumabas si Alag. Si Alag, ano bang pilido nitong Alag na to? Hindi ko natin mabasa, basta si Alag. Si Mayor, si Carlo, ang Vice Mayor, si Alag. Yan ho ang nangyayari ngayon sa Davao City. Yan ho yung mga kabalbalan na nangyayari ngayon dyan. Kaya itong election na to, ito na ho sinasabi ko sa inyo, ano na ho ito, kumbaga rig na. Hindi pa tayo nag-uumpisa para sa atin, rig na to. Base sa mga ito iyon ay personal kong opinion, base sa mga naglalabasang resibo sa social media, hindi ho natin to sinasabi para siraan ng COMELEC. Sinasabi ho natin ito dahil yung mga resibo ng mga balota na linuluwa nitong mga walang yang automated counting machine na to, na nakukuha nyo ho ba mga kababayan? Ngayon, pero wag pa rin ho tayong magpaka-porket na falsifikado yan. Ika nga, pabahain ho natin ng napakaraming boto itong Duterte na to. Yung tipong lahat na lang ng iluluwa niyan, overvote. Para talagang ma-emphasize na pagka binoto mo ang 10 kandidato ni Tatay Digong, i-re-registro ng mga makina nitong ni George Garcia, overvoting. Ano pa ba meron tayo dito? Nako, ito na nga ho ba sinasabi natin? Si Tambaloslos talagang VIP. Ba't bumoboto ka pa, Brad? Langyang yan. Bumoboto ka pa? Wala ka namang kalaban. Kahit iboto mo lang sarili mo, mananalo ka, langya ka, wala ka namang kalaban. Huwag ka nang bumoto, kapal naman nitong mo. Sa bagay, boboto niya nga pala yung mga taga-alyansa, no? Hindi, sinusulit na ho natin ang pagbira kasi pagkatapos ng eleksyon na to, pag nagkataon, medyo hindi ho natin naitawid yung ating mga, nadaya yung ating mga kandidato. Sana naman, medyo madami-daming makapasok dyan dahil ang susunod doon nilang patatahimikin talaga mga vlogger na. Patatahimikin ho nilang mga vlogger itong administrasyon na to. Kasi kung yung mga balota, kung yung mga makina, kaya nilang manipulahin, kaya nilang dayain, kaya nilang palabasin kung ano man ang gusto nilang resultang lumabas dyan sa mga makina na yan, dito sa social media, yung mga bunganga ng mga taga-suporta ni Tatay Digong, yan hong hindi ho ano yan, hindi ho pwedeng pakiusapan. Hindi pwedeng pakiusapan yung mga yan, yung mga bunganga ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Nako, makikiusap ko, please, huwag mo na masyadong banatan si ganito, ganyan. Di ba? Ano yan eh? Pakiusap. Pwede. Ganun yun eh. Ngayon, kung pera-pera, okay, hindi natin babanatan. Di ba? Ganun ho yun, pero hindi ho pwede ganun. Sino na ba yung mga nakiusap sa atin? Sino mga nakiusap sa atin? Nakiusap na nga sila pero binabanatan pa rin natin. Please, dahan-dahan ka naman sa pagbira dito sa ganito, sito, ganyan. Hinay-hinay ka naman, grabe ka naman. Hindi. Okay lang yun. Yan talaga buhay. Kala mo talagang, may lalaman-lamang. Lagay mo yung ink na yan sa mata niya.
Madam, lagay mo yan sa mata. Yan, oh, pinasok talaga. Oh, ito. Para makita ng ating mga kababayan itong si ano, ito, yan. Oh, yan oh. Naku, talaga seryoso itong si ano, itong si Kumag oh. Dito lipat po tayo dito sa mga halimbawa pa ng mga dayaan na nakuhanan ng video ngayong mga panahon na to. Ito. Ito, panoorin ho natin mga kababayan. Naku, ano ba yan? Ano na naman bang kabalbalan yan? Oh. Ayan, okay. Ano na naman ba yan? Oh. Ma'am, itatanong ko yung ano nyo, yung ba't tiyatago, ano yung ano, yung wristband nyo, ma'am? Ano yan? Ako, wristband. Anong ibig sabihin yan? Sir, anong wristband yan? Ano ibig sabihin? Tunay ilang hawak nila eh. Oh? Ha? Ay, ikaw ma'am, ano ibig sabihin ng wristband? Ha? May wristband, Hindi, watcher. Asan yung ID nyo ma'am para kung ano, Watcher kung daw siya, watcher po watcher. kayo ma'am? Kung ID kayo po. Kasi ang watcher may ID po yan. Oh. Asan ID nyo po? Para pakita lang po. Oh. Dapat ang ID mo. Hindi watcher po yan. Ay, tambunting yan ma'am. Ba't may tambunting ma'am? Oh. Naku, ba't may tambunting? Sino ba si tambunting? Sino ba si tambunting? Kwento nyo ho sa baba kung sino si tambunting, kung kilala nyo si tambunting. Ako di ko kilala yung si tambunting. Ba't may tambunting nga naman yung wristband? Dala-dala mo ma'am, tambunting yan. Ba't Tambunting may yan, no? tambunting kayo? Ha? Di, ang watcher po ma'am, papaliwanag ko lang po sa inyo. Ang watcher po, Yan. authorized na Paliwanag mo, pumilik sir. po ma'am. Oo. Sa amin lang, ha? Rubing. Ang rubing ma'am, meron din po. Oo. Correct. Ang nag-release po ang pumilik ng rubing watcher po. Meron, parang temporary ID po. O sige po. Okay lang, attorney. Danny Bacolod po, sa saksi ngayon po. Oh. Saksi ngayon. Saksi ngayon po. Media yung nagtatanong. Sir, baka ano yan, papunta silang Star City. Di ba, merong ganon, merong wristband. O ano naman yung mga yan, baka akala nila, pupuntahan nila amusement park. Anak ng toko. Pambira, kanya-kanyang diskarte. Paano mabibigyan ng marka yung kanilang mga tauhan, yung kanilang mga nabili diyan dito sa election na to. Paano na lang, di ba? Partida, sobrang kalat na ng mga kababayan nating nagvi-video, nagiging mapagmatsyag ngayong mga panahon na to. Pero lalakas ng loob nitong mga politikong kagaya nitong si Tambunting na magbigay ng wristband. Para saan ang wristband? Kesyo ano daw siya, ang tawag doon? Kesyo watcher daw siya. Nung hiningan ho siya ng ID, hindi naman watcher ID yun. Danny Bacolod po. Oh. Kaya tanong ko lang po yung ba't may wristwatch tapos kung anong ibig sabihin po ng wristwatch po yan, ma'am? Attorney, ano po? Di makasagot si legal. Ito si attorney, di makasagot. Oh. Yung mga listahan na yan. Ba't marami kayong wristband? Anong ibig sabihin ng wristband na yan? Tatanong ko lang po, attorney, kasi siyempre sa amin napag-utosan lang din po kami kung ano mga sa atin lang sa issue natin kung anong kuwan po. Oo. But the response don't have a they don't have a name. Don't think na bawal sa atin. Hindi naman po. Nagtatanong lang po para lang malaman po kung anong response po. Yeah, it's not important. It's just a wristband, that's it. It's just a wristband, that's it. It's just a wristband. Kanina sabi niya, watcher siya. Ngayon na naman, it's just a wristband, that's it. Anak ng toko. Ikaw talaga attorney, ha? Ikaw attorney. Grabe ka. Okay. Pero yun talaga, kuwan talaga, ma'am. It's just a Attorney, wristband, that's it. That's just a wristband. Sige po. Just a So ito lang po. Okay, attorney. Thank you po. Okay. Oh. Ito po sila. Po ngayon, marami silang na wristband. May mga wristband po sila. Yan. Yan sila. Palatandaan niya, ayan o, kita nyo yung wristband, ito yung wristband. Yung pagka pumunta ko kayo sa mga water park, di ba, yung mga nilalagyan kayo ng tanda dito, di ba, para pagka lumabas kayo, yung sa ano, basta yung may nilalagay dito, pagka tinanggal mo yon, hindi ka na pwedeng bumalik. Siguro yung pagka yan, nakita yan,
na meron ka suot niyan, doon sa ikatlong bahay o ikalimang bahay, meron kang papasukan at doon ka nakukubra. Ika nga, meron ka ng tanda, dumaan ka na dyan sa mesa na yan. Kasi mesa yan eh. Parang proseso siya eh, di ba? O, yan, dyan. O, nakadaan ka na, o magkaka-wristband ka na. Pagkatapos mong bumoto, ikalimang bahay, pasok ka. Ayun. Pakita mo yung wristband mo. Yun yung mga posibilidad na pwedeng isipin ng ating mga kababayan kung para saan yung wristband na yan. Kasi wala hong concert, wala hong kung ano pa man ang gagawin dyan. Yan ho, eleksyon. Hindi ho concert, hindi ho amusement park, hindi ho buffet, hindi ho kung ano pa man, di ba? Naglalagay sila ng ganyan pagka lalabas ka eh. O kaya naman yung tatak, eh dyan naman, medyo ano yan si Tambunting, medyo sosyal. Medyo sosyal siya, meron siyang pa-wristband, no? Si nanay is watcher, roving watcher. Watcher. Nag-iikot pa rin po kayo. Sa edad nyo yan, nagro-roving pa rin po kayo. Okay, hi. Bay, pakibukas po ng ano, pakibukas ng mukha mo. Hindi, pakibukas ng mukha. Hindi, kinukunan mo. Uy, nasa publikong lugar ka ate, huwag ka masyado matapang. Bakit siya nagbibideo? Kasi kahit sino pwede mag-video dyan. Yung binibidyohan mo niyan, eh walang face mask, ikaw naka-face mask ka. Kapal ng taba mo. Ang kapal ng taba mo. Okay lang po. Sige, basta dito lang po kami. Okay. Oh, sige. Okay. Okay. Sige po. Hindi. Hindi na kayo man kailangan taga-Comelec kung saan pa man eh. Kahit sino pwede mag-video yan. Nasa pampubliko kayong lugar, nasa tabi kayo ng karsada. Ito naman mga to. Media po kami, para Po ano. kami mag-video. Oh, sige. Okay lang, wala problema. Wala problema. Welcome po. Okay. Tony. Oh, sige lang. Tapos ilalabas niya sa Hindi. media. Okay. Ilalad. Tama po? Hindi, magla-live ako ha. Magla-live ako ha. Oh, yun. Oh. Pinagtulong-tulungan na si Kuya. Yan ho sila. Yung mga media, ganyan ang ginagawa nila. Oh, pinupuna lang naman yung, para sa yung wristband, oh. Ngayon, nag-aalik sila, oh, sigaw. Sige, okay lang yan. Yan, ayan po sila. Ayan po sila. Hindi natin alam. Kami po, wala kaming pinapanigan kung kanino po. Oh, meron pang pasayaw-sayaw. Anak ng toko, nakakuha lang kayo ng tag-2 at tag-3,000. Nakikipag-gurguran kayo, nagpagpatayan kayo dyan sa kandidato na yan. Eh, pagka nanalo naman yan, di naman kayo kilala. Pagka nanalo naman yan, nakatunganga kayo sa mga bahay nyo. Ang masaya lang, yung si legal, yung si attorney. Wala kaming pinapanigan. Ha? Wala kaming pinapanigan. Pero ito po sila. Wala pinapanigan. Pero, tingnan natin yung mga ni Kuya. yan. Ito Oh, nakita po sila. si ate. Wala kaming pinapanigan. Oh, yan ho sila. Noong nabisto na meron ng wristband, naging agresibo. Yan ang problema pagka nabibisto na. Yan, pero bakit kayo nagre-react sila? Ba't kayo nagre-react kayo? Ha? Hindi. Yan siya. Yan. Oh. Oy, sino? Sino? Oh, iboto nyo yan. Kami. Wala kami. Huwag nyo iboto yun. Yun yung baka siya yung nagbabayad sa wristband. Huwag nyo iboto yun. Ay, tapos na rin naman eh. Wala na to. Ika nga, ngayong mga oras na to, kumbaga done deal na. Tapos na yung nakapag-desisyon na yung mga botante. Kaya yung pangangampanya, ika nga, wala na to. Kung ngayon pa lang tayo mangangampanya, tapos na. Kaya tinanggal na natin yung mga gumugulong dyan. Kumbaga, from senator down to barangay tanod, meron na akong napili yung mga... Okay po, ayan. Okay po, sila. Ito po sila. O, yan. Yan po, yan. Ang dami nanginginaw wristband. Dito po sila, nagkakagulo sila sa... Yan, wristband. Ha? Ako? Hindi ako yung kamusuhan mo. Hindi ako yung... Huwag ka manduro, ha? Huwag ka manduro. Huwag ka manduro. Mulat itong si Kuya. Tingnan nyo ho mga kababayan. Mulat siya eh. Baka ano to, baka ngagbat. Dito po sila, nagkakagulo sila Nag-i-smoke sa... Yan, wristband. Ay, bangag to, Brad. Bistado ka na. Ha? Bistado ka na. Ika nga, naspatan ka na ni PH. Oh. Yan ang ano. Pero kung ikaw ay nasa tamang katinuan at mahal mo ang bansa na to, hindi magkakaganyan ang panga mo. Ha? Oh. Ako? Oh. Hindi ako yung kamusuhan mo. Hindi ako yung... Huwag ka manduro, ha? Huwag ka manduro. Hindi. Oh. Huwag ka manduro.
Oh, sige, okay. Naku, mulat na mulat. Kuya, taga saksi ngayon, huwag ka makipagtalo dyan. Taga ibang planeta yan. Baka kung ano pa gawin sa inyan, no? Lagay ko lang dito sa itong merong wristband kasi dito talaga nakita yung yan wristband, no? Kitang-kita ho yung wristband, nga merong tanda. Meron tanda yung mga tambunting yung narinig ko hindi ko alam kung ano pangalan, basta tambunting lang, apelido yun Ito, rekta ho tayo kay Vice President Sara Duterte. Ito ang kanya naging panayam, naging kanyang interview kanina sa media pagkatapos ho niyang bumoto. Panoorin ho natin itong mga kababayan at kung ano ang naging pag-uusap nila nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaliwat kanan ho ang mga update ngayong mga panahon na to. Pagkatapos ho nito, sunod-sunod na ho tayo. No? Tuloy-tuloy ho tayo sa pagbabantay, paglalabas ng mga latest na kaganapan ngayong araw ng botohan. At ihahatid natin lahat sa ating mga kababayan kung ano nga ba ang tunay na nangyayari. Mapapabor o against sa atin, ilalabas ho natin yan. Ganyan ho tayo dito sa PH Update. Hindi ho tayo kagaya ng mga ensaymada at talyanista dahil bayad ho sila ng kanilang mga amo. Ilalabas lang ho nila yung makakabuti sa imahe nitong si Bangag. Ito, rekta ho tayo dito kay Vice President Sara Duterte. Matapos bumoto, humarap naman sa media si Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kung anong chances nung 10 senators and binigyan ko siya ng realistic na numbers and then sinabi niya, well, kung yan yung realistic, sabi niya, iiwan na lang natin sa Diyos yung miracles. At sinabi niya, since tapos na yung kampanya at eleksyon, kung pwede ko ba daw tutukan yung kaso naman niya, na sinabi ko naman sa kanya na gagawin ko yon. Meron lang kaming mga projects na kailangan gawin sa Office of the Vice President kasi yung ramdam ko sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung desire niya na makauwi na sa ating bansa, yung makasama na niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Mga kababayan, 80 years old na ho si Tatay Digong. Nasa dapit hapon na ho siya. Masakit mang sabihin, yun ang katotohanan. 80 years old. Nakita niyo ho yung sitwasyon niya, nakatungkod, mag-isa na lang siyang, hirap na siya, hindi na kaya mag-isa tumayo. Diba? Kailangan ho niya ng aalalay sa kanya. Kahit nasabihin natin magandang healthcare dyan sa Netherlands, iba pa rin yung mga kasama mo, yung mga mahal sa buhay mo, yung mga kasama mo. Kasi minsan yung kahit anong husay pa nang nagbibigay ng pagkalinga sa'yo, kung di mo kasama yung mga mahal mo sa buhay, manghihina ka Diba? Pero kung yung tipong saktuhan ka lang, yung tipong hindi ganun katindi yung healthcare mo, basta nakakainom ka ng gamot, pero lagi kang masaya, kasama mo si Kitty, kasama niya yung mga apo niya, mga mahal niya sa buhay, hahaba pa ang buhay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, pagka mayroong nangyaring masama kay Tatay Digong, naku, ito na ang ubas sinasabi natin. Kailangan hong magbayad ng mga tao na nagpadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands. At si Tatay Digong naman, di ba, sinasabi niya, aharapin niya yung kaso na yan. Aharapin niya. Kaso ang ginawa ko nila, imbis na dito sa Pilipinas nila linitis itong si Tatay Digong, yung pinakamasakit na gawin sa isang former president, ginawa ho nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga walang iya nga ho sila Kaya yung padasal-dasal nito si Marcos, huwag po kayo maniwala doon. Ano ho yan? Yan ang pinakamagaling mambudol. Mantakin nyo to si VP Sara, binudol ho nitong si Marcos Jr. noong 2022. Tuloy ho natin. meron kasi kaming project, yung pagbabago program, which should roll at the end of a school year. So dapat kasi walang pasok ang mga bata noon kapag nagro-roll out kami ng project na yon. Ito yung time na yon. So sasabay ko lang yung dalawa, yung pag-aasikaso sa kaso niya and yung project namin sa OVP na pagbabago kami. Thank you, Ate Sol. Ma'am, we have Kat Domingo, ABS. Ma'am, you mentioned na binigyan niyo si dating Pangulong Duterte ng realistic number na pwedeng manalo ng mga senators na support na allied with you. At ano po yung number na binigay niyo? Hindi ko na lang i-share sa inyo. Baka kasi sabihin niyo masyado naman akong
overconfident. Pero binigyan ko siya ng number na more than 2. More than 2. More than 2, ano? Mga nasa 10 yun. 10. Kasi lahat ng kandidato natin mananalo. More than 2, pwedeng 5, pwedeng 11, pwedeng 12. Pero ano, yung realidad ho talaga, masakit mang tanggapin dahil mga kandidato natin yan. Mahirap po talaga, sa totoo lang. Mahirap po talaga. Pero kung ginawa ho natin best natin, ipagpasa Diyos na nga lang natin, sabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagkatapos ng eleksyon na to, magpo-focus na ho tayo dyan sa impeachment, syempre nitong si Vice President Sara Duterte, dahil yan na ho ang isusunod nilang tatrabahuhin, at sigurado habang tinatrabaho nila ang impeachment na yan, kasabay ho ng pagtatrabaho sa mga vlogger, pagpapatahimik sa mga vlogger. Kaya yung mga vlogger ngayon talagang hinahanda na nila yung kanilang sarili, dahil itong administrasyon na to talagang sukdulan ng pagiging bangag ho nila. No, kaya yung mga vlogger, lalo na yung talagang bigatin, yung mga mahuhusay. Tayo, hindi naman tayo pakikilang, hindi naman tayo kasing galing ng mga na dyan. Sila Ma'am Joey, sila Ma'am yan talaga yung mga legit, sila Ma'am Kifi. Yan, sila Ma'am Kifi, talaga sila yung, sila yung pagka-vlogger, sila yung tipong nakatingala tayo sa kanilang gano'n, no? Tinitingnan natin sila habang kung paano sila tumatrabaho. Hindi ho tayo makakapalag sa mga yan. Ika nga, malulupit ho talaga yung mga yan. Saka pagka nagbigay sila ng kanilang mga punto de vista sa mga issue, talagang kahit tayo ho, binabasa at pinapakinggan ho natin ang mga sinasabi ng mga yan. Si Ma'am Joey, pinapanood ho natin yung mga vlog niya. Minsan, nalilate na ho tayo, kaya team replay ho tayo lagi. Hindi ho tayo team replay, no? Kahit na sinuportahan niya si Senator Amy, yung respeto ho natin dyan sa ali na yan, sukdulan pa rin ho. Kumbaga meron tayong kanya-kanyang pananaw. Yan ang ganyan ang kagandahan sa mga DDS. Hindi porket hindi mo sinuportahan, hindi mo siya tinulungan, walang no? Hindi kagaya ng mga Talyanista at Saymada, dapat, dahil nga naman bayad sila, kung ano yung naratibo ng isa, dapat silang lahat ganon. Dito sa hanay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, respetuhan, ika nga. Kung ano yung pananaw ng mga ibang kasama natin, hindi natin mabanatan. Rene-respeto natin dahil sa generally, sa mga pinaglalaban, magkakahalin tulad tayo. Doon sa isang bagay na yon, hindi ho pwedeng maging dahilan yon na mag-aaway-away kayo dahil doon lang sa isa na yon. Hindi natin naawayin. Pero yun ang gustong mangyari ng mga Ensaymada at Talyanista. Laging may nagko-comment dyan, ay, mong kasama nyo sa DDS. Ano sila, yung aiming sila. O babanggitin pa yung pangalan ng kung sino-sino. Ano gagawin natin? May kanya-kanya. Hindi naman kami mga dito. Hindi naman kami kagaya ng mga Talyanista at Ensaymada. Di ba? Meron kami kanya-kanyang paninindigan. Pero nagre-respetuhan kami. Yung mga yan, nagsasagpangan yan eh. Yung mga mga loyalista nga. Pagka yung isa medyo malapit dito sa ganito, medyo malapit siya sa kaban, nagsisiraan daw ho yung mga yan. Sa loob, naku, hindi daw ng politikahan politika na yung pinag-uusapan nila sa loob ng circle ng mga vlogger ng Talyanista at Ensaymada. Meron pang politika. Pag ikaw na vlogger, medyo malapit-lapit ka doon sa kabaniga nga, ikaw yung pinupunturya ng mga nasa baba. Tayo naman ho dito sa hanay na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siguro yun din ang dahilan kung bakit mahal na mahal tayo ng ating mga tagapakinig, tagapanood, di ba? Wala akong ganong klaseng senaryo, ika nga, walang sip-sipan, yung kailangan malapit ako sa ganito, kailangan kilala ako nito, kailangan na friend ko yan, kailangan lagi ako rin-recognize. Kalokohan lang ho yun. Tandaan nyo yan, kung papasok kayo dito sa scene na to, dito sa space na to, wala ho lahat kwenta yan, maniwala ho kayo sa akin. Ang importante lang dito, yung makapag-ambag tayo kung paano mapapaunlad itong bansa na to. Pero yung maging kakilala mo si ganito, kaibigan mo si ganyan, oo, pwede. Magandang bagay yun na dumarami yung mga kakilala mo sa space. Pero ang talaga, ang goal, para makatulong kahit papaano na maibalik sa tamang landas itong bansa na to.
Paulit-ulit ho tayo. Wala na ho tayong ibang tatakbuhang bansa. Dito lang ho tayo. Sa gusto natin, sa Pilipinas lang ho tayo. Di ho kagaya ng ibang mga politiko dyan, meron ho silang passport sa Spain, meron silang passport sa Amerika, meron silang passport kung saan-saang dako ng daigdig. Tayo wala ho tayo nun. Meron lang ho tayong iisang pasaporte. At yung pasaporte na yon, limitado pa ang mga bansang pwedeng puntahan. At pag nagpunta ka pa doon, kagad nakay ka nga, naka-red alert yung mga bansa na yan. Baka mag-overstay ka o mag-TNT ka, lalo na Pilipino yan, di ba? Pangit na nangyayari sa bansa nila, baka di na umuwi ang gano'n, no? Kaya tama yung sinasabi ng mga iba nag-aanalisa na kung sakaling magkaroon ng issue dyan sa West Philippine Sea, nagkaroon ng matinding puto. Kasi tandaan yung sinasabi ko, unang tatakbo dyan si Gibo Chodoro, yaang si Browner, at yaang si Tariela. Sila ang pinakaunang aalis. O kung di man sila aalis, yung mga anak nila, paaalisin nila dito sa Pilipinas. Yun doon sigurado natin. Wala hong maiiwan sa mga yan. O baka nagkukumanda lang yung mga yan. Nasa ibang bansa na sila. Doon sila nagbibigay ng utos sa mga tao, sa mga tropa dito sa Pilipinas. Pagka nangyari yun, nako, yung mga taga-AFP at PNP, inahanda na ho yung kumbaga, yung naritibo, ilinalatag na nitong mga walang yang to, na kung sakaling magkaroon ng aberya, kailangan dapat pagtanggol natin ang ating soberenya. Pagtanggol natin ang ating bansa. Huwag ho kayong maniwala. Politika yan. Yung isa gusto maging presidente o di naman kaya vice presidente, yang si Gibo Chodoro. Kaya kahit na ibenta o isubo tayo sa kung anumang problema ng walang yan, wala naman ho silang pakialam. Real talk, maniwala ho kayo sa akin. Pwesto at kapangyarihan lang hong habol ng mga walang yan. Pero para sabihin na mahal nila Pilipinas, mahal nila Pilipinas? Anak ng toko, seryoso? Interes ba ng sambayan ng Pilipino na makipaggurguran dyan sa na yan? Interes ba? Hindi ko pinagtatanggol ang China. Ang realidad, hindi natin sila kaya. Ano bang hindi nyo maintindihan? Hindi natin sila kaya. Not in 100 years. Not in 1,000,000 years. Kahit tulungan tayo ng Amerika, anong ginagawa na ng Ukraine? Magkakaroon na ng peace talk. Pagkatapos patagin ng Russia ang Ukraine, mag-uusap na sila dahil wala na. Tanggap na ng Amerika na hanggang dun lang ang kaya nilang ibigay sa Ukraine. Hanggang dun lang. Not in 100 years na baka mapakurap ang China, hindi natin mapapakurap. Yan na sigurado natin. Hindi na ho panahon to ng mga Kastila at Amerikano na yung bolo, mga sibat, pwede natin gamitin, mga pana, pwede natin gamitin. Isang pindot lang hong ganyan, kung gugustuhin ng iganting bansa na yan, mapapatag tayo. Amerika nga, hindi nakapalag dun sa tariff war eh. Ilinip nila yung taripa sa yung sobrang taas na taripang inimpose ng Amerika sa China. Hindi ho nila kaya. Ngayon tayo, itong si Gibo Chodoro, pagka meron siyang interview, dapat paglaban na. Anong paglalaban natin? Anong paglalaban natin? Yung mga bato-bato dyan sa West Philippines, ang daming nagugutom sa Pilipinas. Ang daming NPA sa Pilipinas, bakit hindi mo na yung mga tupagin natin? Natapos nyo na bang insurgency? Gibo Chodoro, anak ng toka, lumalakas na ng pwersa ng mga NPA. Nagkakagulo sa bahagi ng Mindanao dahil sa mga pakikialam ng iyong presidente diyan sa patakaran nila diyan sa Mindanao. Di ba? Yun ang realidad. Na pagka natalo ang ating mga kandidato, yung 10, lahat ho ng nabanggit nating issue na yon, damay ho lahat yan. Posible sa mga susunod na buwan dahil bago na naman ang composition sa Senado at yan sa House of Representatives, pwede na naman nilang ituloy yung People's Initiative. Tinapos na ba nila yan? Hindi pa. Ngayon, pagka natalo yung ating mga kandidato, magpapasipol-sipol na naman ho tayo ng 3 taon. Siguro doon, medyo mamumulat na ang mata ng mga matitigas ang ulo. Sa bagay, yung 2,000, 3,000, saan ba kayo ihahatid niyan? Yung matatanggap yung 3,000, 5,000, 10,000, kahit gawin nyo pa hong 20 milyan,
yung plano ng mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ika nga, walang kwenta yung mga binigay nilang pera sa inyo. Si Comandante, kung 4,000 lang ang iyong nakukonsumo sa kuryente, libre ka na. Laking bagay nun. Kunyari, electric fan ka lang tsaka TV, tapos minimum wage earner ka, gumagamit ka ng kuryente at TV, pero wala kang binabayaran. Anak ng toko. Laking ginawa ho ng mga kababayan. Paano pagka, di ba, nagkaroon pa, napasama ka pa doon sa ibang mga programa ng pamahalaan. Di ba? Nung ibang mga, pagpalagay natin, magkakaroon pa ng ayuda. Kasi hindi ho talaga maaaring tanggalin yan totally, 100% tanggalin yan. Ika nga, kailangan ho talaga yan. Kailangan na merong, ika nga, pamparaos yung mga kababayan nating mahihirap. Pero yung 2,000 sa lahat ng kumukonsumo ng below 2,000 na kuryente, ma-wave na. Palakpakan ho tayo dyan. Tuloy natin to si BP. Yes. And you base that number on? I base that number on Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!